Po ba nakuha ng Katoliko yung December 25 na birthday daw ni Jesus? Alam mo kapatid, unang-una, napulot yan sa kung saan. Napulot yan sa kung saan. May katotohanan ba na December 25 ang Pasko? Totoo nga bang mali ang mga Katoliko sa paniniwalang December 25 ang kapanganakan ni Kristo? Punto por puntong sagot, tama po ang paniniwalang December 25 ang kapanganakan ng Panginoong Hesus, sapagkat ito po'y pinapahayag din ng Biblia at ng mga referensya. Ipinaglihi ang Panginoong Hesus ng ating Inang Birheng Maria sa buwan ng March 25. Kaya kung bibilang po tayo ng 9 months mula sa March 25, makikita natin ang katotohanan na December 25 ipinanganak ang ating Panginoong Hesus. Para mas maliwanag pong information, samahan niyo po ako hanggang matapos natin ang video na ito. Hi there, this is Vincent Gutierrez Catholic. Ayan, isa na naman pong pag-aaral ang ating gagawin mga kapatid. Saliksikin naman natin ang turo at aral ng Santa Iglesia Katolika. Ito po ang karaniwang tanong ng mga laban po sa Pasko. Saan po ba nakuha ng Katoliko yung December 25 na birthday daw ni Jesus? Ipinag-utos ba sa Biblia na ipagdiwang ang Kapaskuhan? May mababasa daw ba sa Biblia na ang Pasko ay December 25? Well, iyan ay ilan lamang sa mga karaniwang tanong ng mga laban sa Pasko. Pero tumatanggap naman ng Christmas bonus. Totoo bang wala ito sa Biblia? Simpleng argumento na lang ang ating gagamitin mga kapatid. Ang Panginoong Hesus ba'y hindi pinanganak sa mundong ito? Porket ba hindi nakasulat ang petsa na December 25, nangangahulugan bang hindi siya ipinanganak o hindi na kailangan ipagdiwang ang kanyang birthday? Kung sa sibilo nga ay hindi pwede na nag-i-exist ka lang na hindi ka ipinanganak, maliban na lang kung ipinanganak kang hindi ka nakaparehistro ng mga magulang mo at di mo alam ang petsa ng kapanganakan mo. Subalit kapag nag-apply ka naman ng trabaho, kailangan mo talaga ng birth certificate. At doon po nakatala ang iyong birthday. Now, ang point po natin dito mga kapatid, ng ating Panginoong Hesus ay talagang ipinanganak sa mundong ito. At ang paniniwala ng simbahan ay December 25 ito naganap. Kung hindi man po pabor ang mga kapatid nating anti-katoliko na December 25, kahit naman sana sa ibang araw ay maglaan naman sila ng petsa para ipagdiwang ang birthday ni Jesus. Dahil kung sa kanilang birthday nga ay ipinagdiriwang din nila ito. Di ba? Ang December 25 po ay pinagtitibay ng Biblia at ng referensya. Paano po ito? Pag-aralan po natin mabuti una sa agwat ng edad ni San Juan or ni Saint John the Baptist na pinsan naman ng ating Panginoong Hesus at anak ni na Saint Elizabeth at Saint Zechariah. Puntahan natin ang detalye ng pagkapanganak sa kay San Juan Bautista. Nagumpisa po ito sa kwento sa Luke chapter 1 verse 1 to 25. Nung si Zacarias ay pumasok sa templo upang maghandog at nagpakita sa kanya ang anghel at ibinalitang magkakaanak sila ni Elizabeth ng lalaki. Ngunit hindi siya agad naniwala na magkakaanak siya dahil sa edad. Kaya bilang disiplina, napipi nang lumabas siya sa templo at nang natapos ang panahon ng paglilingkod niya, umuwi na siya at di nagtagal, naglihi naman si Saint Elizabeth. Now, unahin pa natin ang pagpakita ng anghel at ng tungkulin ni Zacarias sa templo bilang isang pari. Pababasa po natin sa Luke chapter 1 verse 5 to 11 na kung saan pagkatapos po ng pagpakita ng anghel, sinabi niya ang intensyon kung bakit siya nagpakita kay Zacarias. Ito'y upang ipaalam na magdadalang tao ang kanyang asawang si Elizabeth. Dahil nga sa katandaan ni Zacarias at ng kanyang asawa ay hindi ito agad naniwala, bagamat tinanong pa niya ang anghel na si Gabriel. Nang dahil po sa hindi agad naniwala si Zacarias, ay sinabi sa kanya ng anghel na si Gabriel na magiging pipi siya hanggang sa matupad ang sinabi ng anghel sa kay Zacarias na maipanganak si San Juan Bautista. Ngayon naman mga kapatid, puntahan naman natin ang pag-announce na ipagbubuntis ang ating Panginoong Hesus ni Inang Birheng Maria. Maliwanag naman na 6 na buwan ang pagbubuntis ni Santa Elizabeth sa kay San Juan Bautista. Kaya sa gap ng edad nila ni San Juan Bautista at ng ating Panginoong Hesus ay malalaman talaga natin ang katotohanan kung kailan talaga siya ay pinanganak ng ating Inang Birheng Maria. Take note, ang paglilingkod na ginagampanan ni Zacarias ay tinatawag na Yom Kippur o Day of Atonement. Anong buwan naman itong Yom Kippur o Day of Atonement na ganap? Ang simpleng sagot po natin dyan ay buwan ng September 25. At paano naman po natin ito mapapatunayan? Ito po ang ating referensya na nagpapatunay na tama na September 25 nga ang paglilingkod na ginampanan ni Zacarias. At itong araw din ang pagpakita sa kanya ng anghel na si Gabriel upang ibalita sa kanya na magkakaroon siya ng anak na tatawaging Juan, na kung saan 6 na buwan ang gap nila sa edad ng ating Panginoong Hesus nung siya ay isilang sa mundong ito. Yan po, maliwanag na sinasabi sa referensya sa
ika-10 araw ng buwan ng Tesre, ang Day of Atonement or Yom Kippur, na kung saan ay naglilingkod si Zacarias sa templo. Now, paano pa natin malalaman na September 25 nga naganap ito sapagkat nasa kalendaryo ito ng Hebreo? Ito naman po ang katumbas na buwan ng kalendaryo ng Hebreo sa ating ginagamit na Gregorian calendar. At makikita po natin dito ang katumbas na buwan ng Teshre sa kalendaryong ginagamit po natin. Ito po ay nasa September 15 to October 15 ang buwan ng Teshre. Now, alalahanin po natin na 10 araw ng buwan ng Teshre ang Yom Kippur. Na ibig sabihin, kung magsisimula po tayo sa Day 1, September 15, ang ika-10 araw nito na Teshre ay September 25. Malinaw ngayon na September 25 naglihi si Saint Elizabeth. Ang sabi nga ng anghel sa kay Maria, nasa ika-6 na buwan ng paglilihi ni Saint Elizabeth. Bilangin po natin mula September 25 up to 6 months na kung saan ito po ay nakatuon sa araw ng March 25. Kaya sa simbahang Katoliko, ang March 25 ay ang kapistahan ng Annunciation of Mary or ang pagbalita ng Anghel Gabriel sa kay Maria. Iyon din ang unang araw ng paglilihi ni Maria. Now, ilang buwan ba ang bata sa sinapupunan ng nanay? Hindi ba 9 months? Now, bilangin po natin from March 25 hanggang sa 9 months, yun po ay nakatuon sa December 25. Yun po ang ika-9 na buwan. Kaya malinaw na December 25 ipinanganak ang ating Panginoong Hesus. Kaya tama din ang selebrasyon na December 25 ang kapanganakan ni Hesus. Di ba? Yan po ang pinagbasihan ng December 25. Kung medyo nahabaan po kayo ng ating pagpapaliwanag, paikliin po natin. Pagkatapos nga ng tagpo sa templo, ay umuwi si Zacarias at nabuntis ang asawa niyang si Elizabeth noong September 25, araw ng Teshre 15. Sa ika-6 na buwan ng pagbubuntis ni Elizabeth na March 25, ay inanunsyo naman ang pagbubuntis ni Maria sa ating Panginoong Hesus na mababanggit sa Luke chapter 1 verse 26. Now, makalipas ng 9 na buwan ay isinilang ang Panginoong Hesus. Iyan po ay nakatuon sa December 25. Kaya malinaw po na ang Pasko ay December 25. Kaya bahagi naman natin ang ating mga natutunan, mga kapatid. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please like and share. Ibahagi niyo po sa may mga katanungan kung bakit December 25 po natin isineselebrate ang Kapaskuhan. At sa mga kapatid po natin na nagbibigay ng kanilang suporta, maraming salamat. Sa inyo na nag-send ng stars, maraming salamat. Gagamit po natin ito sa pagpapalago ng ating munting page. At of course, sa mga pinaplano pa po natin mga corporal works of mercy na pwede po nating mapagbahagian ito. Palagi po nating tandaan, ang may alam, dapat may pakialam. Sa Diyos po ang lahat ng papuri, magpakailanman. Amen. Hello, brothers and sisters in Christ. I am Mrs. Marihanis Santana of Universal. I am one of the avid listeners and viewers of the Music Curious program. Listening and viewing in this program has a great impact to me because the word Allah, most especially the Catholic teachings of the Church. And I'd like to encourage everyone to follow this page for life, enlightenment, and betterment. God bless everyone. Hi, I'm Dale Feliciano from New Washington, catechist, and encourage ko kayo na manood sa vlog ni Mr. Curious Catholic kasi marami kayong makukuha sa kanya. Kasi andun din ako kumukuha minsan ng mga information or idea na pwede kong magamit na makaturo din sa kapwa Katoliko. Salamat po at maraming salamat. Magandang umaga po. Ako po si Rodel Palek, isang lay minister dito sa St. John the Baptist. Ini-encourage po ko po kayo na manood sa Mr. Curious Catholic, na manood sa vlog na ito dahil makaturo sa mga dagdag kaalaman sa ating Panginoong Hesus. See you and God bless. Hello, ako po si Brother Romel Engalia. Member po ako ng Divine Mercy at taga-Aklan po ako. Palagi akong nanonood kay Mr. Curious Catholic at dami akong natutunan doon. No, kayo, mag-follow din kayo.